Kaya po nagiging importante na kailangan po natin munang pag-aralan hanggang saan eksakto pong coordinates ba ng ating West Philippine Sea. Dito po sa binabanggit nating mga batas sa ngayon, kung titingnan natin, hindi po natin sila magagamit, Mr. President. Kaya napakahirap po ngayon nating sagupain yung mga pananaw na parang may nag-aangkin ng atin pero hindi pa natin ma-define kung ano talaga yung atin. Kaya po dito ako nagsisimula, Mr. President. Alin pong mapa ang tinatanong? Yung mga boundary natin mula sa Masinloc, mula hanggang saan tayo, pati yung Kalayaan Group of Island o Kalayaan Island Group, nandun yung Pag-asa, dapat daw, wala tayong walang malinaw kung ano yung coordinates nito. Hindi po totoo yun. Misinformation po yun. Meron pong ginawang batas noong 2009, ito po yung baseline law. Doon po sa baseline law, nagkaroon po ng 101 base points. Ito po yung Republic Act 9522. Ito po yung baseline. Meron pong northernmost point, ito po yung sa Batanes, at meron pong southernmost point, ito po yung sa Tawi-Tawi. Mula po doon, ito pong Republic Act 9522, ito po ang naging basihan naman, kasama po ito, doon po sa Republic Act 12064 na ako po ang may akda, yung Philippine Maritime Zones Law. Ano po ang laman noon? Ang laman po noon ay kung ano po yung nasasakop ng ating territorial sea, contiguous zone, yung atin pong exclusive economic zone, etc., hanggang doon po sa pinakadulo. Ito na yung continental shelf. Yung po ay diniposito na sa Secretary General ng United Nations at kinilala na. Ang ibig sabihin po noon, yun po yung mapa. Yun po yung coordinates. So kung ano man po yung sinasabi na walang malinaw na mapa, ay yun po ay panlilin lang na disinformation.